Pagkapahan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ay po yung binabati ko ng magandang umaga. Alam ko po na ang buhay ay puno ng hamon. Amen po. Pero ang Biblia po ay nagsasabi na mapalad ang taong nanatatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen po. Amen po. Ito yung ating. So, purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Yung ating pong topic sa buwan ng January hanggang February sa ay ipipali po yan. At yan ay the life of Christ. Ang tinatatalakayin po natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Pero lagi po natin yun po ay ugnay sa ating mga buhay. Amen po. At ang sabi ng Biblia, imitate Christ. Tularan natin si Kristo. No? Tularan kung paano siya namuhay. Amen po. Amen. Yeah. Ano ba diba? Welcome back. May mga kailangan lang po natin sumunod. Pero ako po'y natutuwa at kayo po ay maganda sana kung mapalik na yung panahon no? Unang panahon na talagang ultas pa tapos. Pero alam niyo po, tayo po ay laging nagsasama-sama. Hindi ko yung makaganon nito. Tayo po ay nagsasama-sama sa isang lugar na ito upang number one, una sa lahat ay pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Amen po. Yung ating layunin ng pagtungo sa lugar ito ng bahay manambahan, although yung iba nating kapatid ay hindi nakasama because of limitation na meron tayo, and we follow doon sa protocol ng IATF, we need to abide doon po sa instruction na yun. But second Sunday, kaya po, tingin na lang sa kayo ni Pastor Elvin, ay meron po tayo tinatawag na attendance. So, like the life of Christ. Tunay po na ang buhay natin bilang mga mananampalataya, wala po tayong ibang sinusundan o tawag dito nagiging halimbawa ng ating pamumuhay bilang mga mananampalataya ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Sa kanyang sinabi, sa kanyang mga salita na imitate Christ. No? Kung sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yung po ay paghahalintulad kung paano tinularan ng Apostol Pablo ang ating Panginoong Jesus. Lumakad siya ayon sa kalooban ng Diyos, sa gabay ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. In the same way, ganoon din po tayo. Amen? So, napakahalaga po na ang ating buhay bilang mga mananampalataya ay nakasentro saan po? Sa ating Panginoong Jesus. Hindi po natin tinutularan ang buhay ng bawat isa, kung hindi ang ating pagtutulad ay sa ating Panginoong Jesus. Kaya si Pablo yung sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Hindi natin tinutularan si Pablo, kundi tinutularan natin yung ginawa ni Apostol Pablo. Amen po? Hello po? Kasi kung baka ma-misinterpret nyo yun, no? Ay, kailangan pala tularan ko si Apostol Pablo, no? Ginagawa halimbawa ni Pablo yung kanyang sarili upang tayo po, ang ating pagsunod ay hindi sa tao, kundi sa ating Panginoon Jesus. Amen po. So, ito pong tema na to ay nilagyan ko pong spiritual maturity. Bakit po? Ito po kasi buhay natin bilang mananampalataya. Nagpasimula tayo sa tinatawag na baby Christian. No? At ang baby Christian, marami pong katangian yan. Yung pagiging kanyang mainitin, diba? Sensitive, no? Boastful, kasama na rin po yun doon. Pero dito pinakikita natin, bakit po napakahalaga ng ating paglagong Kristiyano. Hindi po tayo dapat mananatiling sanggol sa pananampalataya. Kinakailangan natin lumago sa pananampalataya sa Panginoon, pero kinakailangan na yung ating buhay ay nakaugnay kayo po sa ating Panginoong Yesus. Hindi po tayo makakapamuhay ng matagumpay sa mundong ito kung tayo po'y hiwalay sa Panginoon.
Dito po sa ating patuloy na pag-aaral, makita po natin ano nga ba yung sinasabi ng salita ng Diyos upang tayo po'y lumago sa ating pananampalataya. Kasi yung paglagong yan ay kinakailangan may makita sa atin bilang mga mananampalataya. Amen po. Hindi po pwedeng lumalag ang isang Kristiyano sa kanyang buhay, pananampalataya, subalit wala namang nakikita. Hindi po pwede yun. So, isa pa po ay inanyaan po kayong tumayo at samahan niyo po ako sa isang pagsamba sa Panginoon. Spiritual maturity. Kung kayo po kung i-rate po ninyo
nyo ang inyong mga sarili, doon sa 1 to 10, ang scale ko ay Brother Vito, scale of 1 to 10, sa karoon sa palakpakan po natin ang Panginoon. Pastor Elvin, kung ikaw ay i-rate ko sa spiritual maturity, di 1 to 10 na lang, liitan natin. Last na lang. Brother Elvin, kung ikaw ay i-rate sa iyong spiritual maturity, saan mo i-qualify ang iyong sarili? 6. Lumampas ka na dun sa alam niyo po, napakahalaga sa ating mga mananampalataya na tayo lumalago sa ating buhay Kristiyano. Amen po. Hindi po tayo yung, alam yung kasabihan na suntok sa buwan o suntok sa hangin. Diba sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. No? Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang buhay Kristiyano ay meron pong direksyon. A life without direction is a life without destination. Amen po? A life without direction is a life without destination. Napakahalaga na ang ating buhay bilang mananampalataya ay mayroong direksyon. Kasi pag may direksyon ka, meron kang destinasyon. Amen po? And a life without destination is also a life without a purpose. Amen po? Kung ang iyong buhay walang destinasyon, yung buhay mo dito, wala ring purpose. Means wala siyang layunin, no? Wala siyang objective kung ano talaga yung iyong ginagawa o ano talaga ang iyong gagawin to attain your goal, your destination. Napakahirap po nun. Amen po. Ngayon, paano nga ba natin ma-measure yung ating buhay spiritual? The reason why we study the Word of God because we want to know yung ating spiritual standing sa Panginoon. No? Kasi yun ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, yung ating pong buhay Kristiyano na dapat po ay lumalago. Lumalago saan? Sa pagkaalam ng kalooban ng Diyos. John 15 verse 5. Dito po makikita natin kung ano yung basis o sukatan ng isang lumalagong Kristiyano. Sa wikang Ingles, sabi po ito, ipaplas po ni Pastor Elvin, John 15 verse 5, English po. Tignan po natin kung ano nga ba yung measurement ng isang buhay ng isang mananampalataya na dapat ay makita natin. Sabi yan ng Panginoong Yesus mismo, I am the vine, ye are the branches, he that abide in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Sabi ng salita ng Diyos, mismo nga sabi ng Panginoong Yesus, ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. And sunod dyan, meron pong kondisyon. Ang sabi dyan, ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Nananatili tayo sa Panginoong Yesus, no? At ang sabi dyan, at ako sa kanya. At ang Panginoong Yesus naman nananatili sa atin. And then, anong result?
at siyang mamumunga ng sagana. The next is, sabi diyan, yung conclusion, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang Kristiyano po, ang mananampalataya, may nangyayari sa kanyang buhay. And one of the basis doon sa kanyang spiritual standing sa Panginoon, malinaw po yan, sabi, mayroong bunga. Hello? May bunga na makikita sa isang mananampalataya. Kaya ikaw mismo, alam mo ang iyong standing sa Panginoon, alam mo kung ikaw ay lumalago spiritually. Hindi mo pwedeng hindi ka lumago sa iyong buhay pananampalataya. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, makikita natin dito mismo ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang puno ng ubas. Nakita po kayo ng puno ng ubas, di ba? Napakarami niyang bunga. Di ba? Yun ay isang pagtandaan na itong Kristiyano na ito ay malago. Lumalago sa kanyang buhay, pananampalataya. Hindi lamang siya malago sa mga blessing ng Lord, sa mga pagpapala ng Panginoon, no? Kung hindi siya malago sa kanyang buhay Kristiyano. Huwag po tayong masaytra na puti tayo ay pinagpapala materially, physically, financially, akala natin yun na ang basis ng ating pong paglagong spiritual. Kasi ang salita po ng Diyos ay Espiritu at ang nais ng Panginoon, yung buhay natin bilang mananampalataya ay lumalago sa aspeto ng spiritual na buhay. Amen? Kasi yung pong mga blessing na tinatanggap natin, that is a reward ng Panginoon sa atin. And obedience, yung po palagi ang reward ng Panginoon is yung kanyang pagpapala sa atin. Pero dito makita natin na ang Panginoong Yesus mismo bilang puno ng ubas at tayo yung mga sanga ay dapat po, ang sabi nito, na ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin. Ibig sabihin ng Kristiyano upang siya ay lumago sa kanyang buhay pananampalataya, lumago sa kanyang buhay spiritual, dapat siyang manatili sa ating Panginoong Yesus. Amen? Paano yun? Paano ako mananatili sa Panginoong Yesus? Malino po yung sinasabi ng Panginoon, pag tayo nananatili sa ating Panginoong Yesus, kinakailangan natin sumunod sa Kanyang kalooban. At ano yung kalooban ng Diyos? Wala pong iba kung itong Kanyang mga salita. Sabi ng awit 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light for my path. Kasi kung hindi po ito ang magiging basis ng ating paglakad sa Panginoon, pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo lalago sa ating buhay spiritual. Hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng Panginoong Yesus, my word is light and spirit. Ito ang nagbibigay ng buhay sa ating mga espiritu, yung salita ng Diyos. Kaya lang may kondisyon na sabi ng Panginoong Yesus dito, ako ang uri na puno ng ubas, ang nananatili sa akin. Yun po ang question doon sa mga mananampalataya. Diba? Ang nananatili sa akin. Kinakailangan natin manatili sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan manatili tayo sa salita ng Diyos. At ang sabi niya, at ako sa Kanya. At ganun din naman, sabi ng Panginoong Yesus, at ako sa Kanya. Hindi pwedeng maghiwalay yun, di ba? Hindi pwedeng paghiwalayin. Katulad ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay Espiritu, hindi rin po pwedeng paghiwalayin yun. Laging magkasama yun.
Hindi pwedeng salita lang ng Diyos. Kung salita ng Diyos, wala yung Espiritu ng Diyos, ito po ay walang kapangyarihan, katulad po ng Biblia. Kung ito ay binabasa natin, kahit araw-araw natin binabasa, pero hindi natin isinasabuhay ito, ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos ay hindi, gumagawa sa ating buhay. Amin po? Alam lang natin yung salita ng Diyos, pero hindi natin isinasabuhay. Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu. Ngayon, pag ito ipinamuhay mo, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na bunga. Amin po? Kaya anuman yung sitwasyon ng buhay natin, nandun ka man sa mga mahirap na sitwasyon na sa pagsubok ka man, mau-overcome mo yung mga trials and temptation. Amen? Kasi walang ibang paraan upang ang Diyos ay makakilos sa ating buhay kung hindi sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kahit po binabasa natin ito, pero pag hindi po natin siya sinusunod, hindi natin ipinamumuhay, yung po nagkakaroon ng problema sa isang buhay na Kristiyano. And then, sabi po yan, siya ang mamunga ng mamumunga po siya ng sagana. Sino ba naman tayo na mamunga ng sagana? Pag sinabing mamunga ng sagana, ito pong buhay mo, hindi lamang sa aspeto ng spiritual na buhay ikaw ay pagpapalain ng Diyos, kundi sa kabuuan. Amen? Yung sabi ng Panginoong Jesus, I have come that you may have life and life have it more. Ako'y naparito upang kayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, kaya lang, tingnan natin dito, ano nga ba yung mga bunga ng banal na Espiritu na dapat makita sa atin? Galatians chapter 5, verse 22. Dito rin po natin makikita yung sinasabi ng bunga ng banal na Espiritu. Upang validate din natin, skill natin yung ating sarili, yung ating buhay espiritual, kung nasaan nga po ba, at taglay ba natin yung bunga ng banal na Espiritu. Sabi po dyan sa Galatians chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. So these are the 9 fruits of the Holy Spirit. Pero number 1 dito makita natin, sabi nga ng ibang na kapatid sa pananampalataya, nakausap ko rin, yung bunga ng banal na Espiritu, one of them is yung pag-ibig. Actually, sinasakop niya lahat ito yung preceding fruit na binabanggit dito. Pag ikaw ay mayroong pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, it covers all yung binabanggit dito. Amen po ba? Ina-identify ng pag-ibig na meron sa Panginoon yung mga binabanggit dito, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katiyagaan, pagpipigil sa sarili. Ito yung bunga ng pag-ibig na ina-identify na kapag ikaw mananampalataya, meron kang pag-ibig, which is the fruit of the Holy Spirit, ma-identify dito ano yung pag-ibig na meron ka. Nakukuha niyo po? So yung pag-ibig na yun na binabanggit dito ay yung kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya sabi ng aklat ng Korinto, mawala yung pananampalataya, pero yung pag-ibig ay, mananatili. So dito makita natin na napakahalaga na ang mga mananampalataya po ay nananatili sa ating Panginoon. At ang Panginoon naman dapat nananatili sa atin. Hindi pwedeng maghiwalay yun. Di ba?
Hindi ko pwedeng nananatili ka sa Panginoon. Paano mo masasabing ikaw ay nananatili sa Panginoon? At paano mo masasabi ang Panginoon ay nananatili sa iyo? So, ma-identify dito na ikaw ay mamumunga ng sagana. Amen po? So, yung buhay mo ay ano po? Tunay na magiging ano po? Pagpapala. Hindi lamang doon, again doon sa mga material na bagay, kung hindi sa ating spiritual na buhay. Bisa kasi di po ba, gusto natin yung mga nais nating mangyari sa buhay ng ating mga mahal sa buhay, maging katulad din natin, di po ba? This is yung talagang gusto natin, di po ba? Maging isa tayo sa pananampalataya at ano po, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, minsan hindi ganun eh. Ang nangyayari, di po ba? Para ano, gusto natin, yung pamilya natin ay maging isa sa Panginoon, maging isa sa pananampalataya. Alam niyo, maski ang ating Panginoong Yesus, and remember, di po ba yung kanyang mga kapatid sa laman, ay hindi po sumampalataya sa Kanya. So dito, nakita natin, ito po ay isang malinaw na ang mananampalataya, ang Kristiyano, para ikaw makita mo ang iyong pagtagong spiritual, ay dapat makita ka ng ano po, fruit. At ang bunga na ito ay bunga ng ano po, banal na espiritu. Nakukuha niyo po? Kasi ang hirap po kapag ikaw Kristiyano ka, pero hindi mo alam talaga ang iyong standing sa Panginoon, hindi mo alam talaga kung ano yung sitwasyon mo sa Panginoon, ang hirap nun. Di po ba? Para kang, sabi ng Biblia, walk by faith. And those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Ang pinapagnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kasi hindi mo ma-overcome yung mga pagsubok sa buhay kung wala ang Espiritu ng ating Diyos sa ating buhay. Amen po? Hindi mo yan ma-overcome. Hindi mo yan mapagtagumpayan. Ang sabi ng Sakaraya chapter 4 verse 6, for it is not by might, nor by power, but by my Spirit. Hindi sa kalakasan, hindi sa kapangyarihan ng tao makakamit ang tagumpay, kung hindi saan po? Sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos. So, napakahalaga po ng spiritual maturity. Kasi hindi ka madideceive. Even yung mga gawa ng kaaway, yung activity ni Satan, yung kanyang scheme, ay hindi ka malilinlang. Maaring sa una, baka magkamali ka, no? Dahil sa ating pagkaging negligence, kapabayaan. Yun naman ang minsan naging dahilan eh. Kahit alam na natin, pero dahil sa ating kapabayaan, nahulog tayo dun sa trap ng Satan. At pag nahulog ka na ron, yun ang pinakamahirap doon. Kaya kinakailangan mo talagang bumalik at mag-repent dun sa nagawa mong pagkakasala. Kasi kung hindi, dadalhin mo yun at yun ang ayaw ng Panginoon. Maghihirap talaga yung kalooban, mawawalan ka ng kapayapaan sa iyong puso. At yung banal na espiritu ay hindi makakakilos sa ating mga buhay. So, napakahalaga po na yung Espiritu ng Diyos, yung kanyang salita, laging magkasama yun. No? Hindi po pwedeng magkahiwala yun, hindi po pwedeng alam mo lang ang salita ng Diyos, nasa isip mo lang, pero hindi mo ipinamumuhay. Hindi ka rin pwedeng makapag-ministeryo sa Panginoon kung wala ang Espiritu ng Diyos. Kakapulad ko po, hindi ako pwedeng, abing nga Lord, eto salita mo. This is your word. Pero kung wala itong kapangyarihan
na salita ng Diyos na aking sinasabi, it will not, operate doon po sa ating mga buhay. Hindi ito mag-ooperate sa ating buhay, hindi ito mag-ooperate sa ating puso. Kasi ang nais ng Panginoon, matransform tayo, mabago tayo. Amen po? Hindi ako pwedeng mag-preach kung wala yung gabay ng banal na Espiritu. Hindi ka pwedeng tumugtog, magpaari kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Amen po? Ikaw, Kristiyano, hindi ka magiging masaya sa iyong trabaho kung wala ang gabay ng iyong banal na Espiritu. Ikaw mag-aaral, hindi ka magkatagumpay sa iyong pag-aaral kung wala ang gabay ng iyong banal na Espiritu, kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay businessman, hindi ka magtatagumpay kung wala ang gabay ng banal na Espiritu. Ganun po tayo. We walk by faith. Namumuhay tayo sa pananampalataya. Namumuhay tayo saan? Sa patnubay ng banal na Espiritu. Hindi po tayo namumuhay sa alituntunin ng mundong ito. Hindi tayo namumuhay sa alituntunin ng mundong ito, kung hindi sa alituntunin po ng salita ng Diyos. Kaya po, i-discern natin sa ating puso yung paglagong spiritual. No? Mag-mature po tayo para po kahit na yung bang konting kublit lang hindi ka madaling maapektuhan. Amen? Hindi ka madaling maapektuhan ng isang kublit na yun kahit na meron pang mga pagsubok. Kasi alam natin yung kahit po yung mga pagsubok na dinaranas natin, may measurement din po yun. Hindi tayo subukin ng Diyos na hindi natin kaya. Amen? So, ibig sabihin, meron din level yun. No? Kasi bakit? Yung pagsubok na yun, ang magiging daan upang tayo po tumatak sa ating pananampalataya. Kaya lang dapat alam mo yun, yung pagsubok na yun. So, yung kung sabi ito na mamumunga siya ng sagana. Ibig sabihin, your life will never be the same. Hindi na katulad ng dati. Na ngayon kahit umiiyak ka, lumuluha ka, but that is a tears of joy. Amen po? Yung pagluha mo, ay luha ng pasasalamat mo sa Panginoon. Kasi nararanasan mo siya. Hindi na katulad dati na lumuluha ka man, dahil saan? Sa mga kabiguan mo sa buhay. Di ba? Talagang nakaan sa'yo. Pero ngayon, iba na. No? So dito makita natin, magiging po, ikaw ay makapamumunga ng sagana. Lord, ano bang buhay na masagana ito? Alam ng Panginoon kung paano tayo magpapalain, kung paano niya tayo i-bless. But again, may condition po dito, kinakailangan manatili tayo sa Panginoon at siya naman ay manatili sa atin. Kasi hindi ka makakapanatili sa Panginoon kung hindi siya mananatili sa iyo. Amen po. And then sabi doon, sa conclusion doon sa dulo, apart from me, you can do nothing. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. And this was addressed to us, to each and every one of us na mga mananampalataya. Kailangan ang mananampalataya namumuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Kapit ka talaga sa Panginoon. Dapat sinusunod mo talaga yung salita ng Diyos. Hindi mo naman kailangan lahat i-memorize to . Kasi ang Panginoong Yesus mismo sabi niya, ang Espiritu ko ang magpapaalaala sa inyo. Sabi niya kay Apostol Pedro, ang Espiritu ko ang magpapaalaala sa inyo. Ganun din po sa atin. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, dinimeditate natin doon, binubulay-bulay natin ito.
Kaya lang, hindi naman tayo katulad ng computer, di ba, nasi-save. Pero, ang banal na Espiritu ay nire-remind tayo. Meron din dito, hindi ko lang ma-recall yung verse na dahil kong minimeditate, maging sa pagtulog ko, sabi ko, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Why? Alam niyo po, sa mundong ito na ating ginagalawan, na ang ating isipan ay bombarded ng napakaraming bagay. Amin po, pagkagising pa lang sa umaga, cellphone na. Iba na ngayon, di po ba? Cellphone na, ang hawak agad. Titingnan kung anong nangyayari, kung may nag-text ba. At dito makita po natin, kinakailangan ang mananampalataya ay mayroong pong bunga na makikita sa kanya. Because that is one, the indication of your spiritual maturity. Amen po ba? Amen. Life in Christ. Yung ating pong topic ngayon, the life, ano nga pa rin, friendly, nalimutan ko, the life of Christ, buhay ng ating Panginoon Jesus, na ano po, iniuugnay sa atin. Buhay ng ating Panginoon Jesus na nakaugnay sa atin at tayo may nakaugnay sa Kanya. So John 15 verse 1, kinakailangan po na ang mananampalataya meron pong bunga na makikita sa Kanya. Paano po? Pangalawa, get wisdom. Kinakailangan po na ang mananampalataya ay magkaroon ng karunungan. Kaninong karunungan to? Ang sabi po ng Biblia, dun sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ano po yan sa Tagalog? Sabi po yan sa Kawikaan, chapter 9, verse 10, pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, at pagkilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. So yung takot na ito ay hindi po yung takot na tayo po'y tawag dito, takot na maparusahan ng Panginoon, di ba? Takot na, hindi lumalapit sa Diyos. Kasi may mga, di ba, nung tayo hindi pa mananampalataya, ayaw natin lumapit sa Panginoon, natatakot tayo kasi bakit tayo ay, makasalanan, di ba? At ayaw nating maparusahan. Pero ito, makita natin sa isang mananampalataya, yung takot na ito ay meron pong tinatawag na reverence to God. May paggalang ka sa Diyos. Na ang Diyos ay nasa langit at ikaw, may paggalang ka sa Kanya, at yung paggalang mong yun ay yung pagsunod mo sa Kanyang mga salita. Minsan takot pa tayo sa tao di ba? Si Bruno nandyan, si Pastor nandyan. Si Brad nandyan. Mamaya na. Pero sa Panginoon ay hindi natatakot na nakakakita sa Kanya, ginagawa. Yun po ang hirap nun. No? Kaya ang sabi niyan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung karunungan pala ngayon, na gusto ng Panginoon, number 1, ay magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Yung paggalang sa Kanya na kahit, sa harapan ng mga tao, ay may nakakakita man o wala, ikaw ay gumagawa na kabutihan, at hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Yun po yung takot na yun.
No, hindi ka gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos kasi may takot ka sa Diyos. May paggalang ka sa Diyos. May paggalang ka sa Kanyang mga salita. So wisdom, kinakailangan natin magkaroon na karunungan mula sa Panginoon. At number 1 dyan, makita natin yung takot ko sa Panginoon. At ang sabi dyan, at ang pagkilala sa Kanya ay may dulot na karunungan. Kung kilala mo ang Panginoon at nais mo siyang patuloy na makilala, kinakailangan magkaroon ka ng ano po tinatawag na banal na takot. Hindi ka gagawa ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi niya kagustuhan. Meron kang respeto sa ating Panginoong Diyos dahil sinusunod mo yung Kanyang mga salita. So get wisdom. Kinakailangan natin ng karunungan. Na ano po, upang tayo mananampalataya, hindi ka madaling mahalin lang, hindi ka madaling ma-deceive. Alam naman natin ang gusto ng kaaway, di ba? Sabi ng ating Panginoon Jesus, di ba? The devil is like a roaring lion seeking whom he will devour. Si Satanas ay parang niyong umaatungan na humahanap na masisina. At sino yun? Ikaw yun, mananampalataya. Kasi ikaw yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka naman yan tutuksunin. Pero dahil sa ikaw ay mananampalataya, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ang apple of the eye. Amen po. Katulad ni Eva at Adan, nung sila po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi nila kinakain yung bunga ng puno na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama, walang bearing sa kanila yon. Kaya lang, the time na dumating, sino po? Si Satanas ang nagdaming sila po ay tinukso. At ganoon din po tayo magpahanggang ngayon. Dumaranas ng tukso. Hindi mo naman pwedeng sabihin, tukso, layuan mo ako. Ay lalapit yun. Kaya lang, meron tayong authority na ibinigay sa atin ng Panginoon na kinakailangan natin, gamitin yun. Amen po? So, get wisdom. Napakahalaga po doon. Wisdom means ability to discern inner qualities and relationship. Ability to discern. No? Hindi yung karunungan na, magaling ka rito, magaling ka dyan, magaling ka gumawa nito. Hindi po yun, knowledge kasi yun natututunan mo yun. Pero yung wisdom na yun, marunong kang mag-discern na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Hindi yan sa Panginoon. Diba? Oops, may panganib. Diba? So yun ang mula sa Panginoon. Alam mo na meron ka kapangyarihan na ma-discern mo yung mga bagay na hindi po kalooban ng Diyos. Number 1 nga dyan, yung sin. Diba? Yan yung mga bagay na magiging danger sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So get wisdom. Napakahalaga po nito. Yung karunungan nagmumula sa Panginoon. At yung karunungan na yon is takot. Kasi kapag ang Kristiyano walang takot sa Panginoon, hindi niya igagalang ang salita ng Diyos. Hindi niya susundin ang salita ng Diyos. Once na nawalan siya ng takot sa Panginoon. And that is the reason why bakit may mga Kristiyano talagang nahuhulog sa pagkakasala. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos kasi yung kanya rin salita mismo ang nagpapanumbalik sa atin. Basta humingi tayo ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Kaya lang, ang isang katotohanan din, kapag yung kasalanan lagi-lagi natin ginagawa, may consequences. Oo, patatawarin tayo ng Diyos, kaya lang, may consequences po yun. Kasi ang Diyos ay makatarungan. Mahal tayo ng Diyos, pero ang Diyos ay makatarungan. Kaya hindi mo rin pwedeng kapusuhin yung 1 John 1:9. If you confess your sin, He is faithful and just, and He will forgive your sin, and He will cleanse you from all your iniquities. Yun na yun, yung consequences, He will cleanse you from all your iniquities. Kasi yung kasalanan na nagawa mo,
May consequences yun. Amen po? So, get wisdom. Kaya po tayo kasi alam niyo po minsan, yung bang, pag ang buhay natin bilang mananampalataya, parang yung natural lang, ako hindi po ba yun? Parang natural lang. No, yung bang, yung iba kasi sabi, parehas lang din naman. Wala yung pinagkaiba, no. Ang laki ng pagkakaiba kasi pagka gano'n na ang pronunciation ng isang Kristiyano ay disib na po yun. Kasi hindi niya alam yung katotohanan at kasinungalingan. Kaya ang sabi ng Panginoon Yesus, you shall know the truth and the truth shall set you free. So get wisdom. Amen po. Sabi po ng salita ng Diyos ng ating Panginoon, mamuhay tayo tulad ng matatalino. Hello? Sabi mo sa takpag, matalino ka ba? O mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, mamuhay kayong tulad ng matatalino. Hindi po tuso. Hindi pa kasi minsan ganun, di ba? Matalino saan? Sa katusuhan, hindi po sa vision. Matalino saan? Sa pag-discern kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen po? Hello po? Para po makapo, sabi ni Pastor, maging matalino ka raw, huwag kang paiisa dyan. No, hindi po. Kasi may mga Kristiyano rin, minsan nalilin lang. Di po ba? Pero ang ibig sabihin nito, yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Yung pong tinutukoy dito. Kasi ang mundo natin ay, puno ng mga pagsubok at puno ng hamon. So, mamuhay po tayo tulad ng matatalino o matalino. O hindi po tulad ng mangmang. Kasi kapag ikaw ay mangmang, hindi mo alam kung saan ka patungo, di ba? Hindi mo alam kung anong tawag ko, level na ng iyong buhay, Kristiyano. Di po ba? Pag ikaw ay mangmang, hindi sinasabi ng Panginoon Yesus, di ba? May dalawang taong nagtayo ng ng bahay, yung isa sa batuhan at yung isa sa buhanginan. Yung matalino nagtayo ng kanyang bahay doon sa batuhan. At yung mangmang naman nagtayo ng kanyang bahay doon sa buhanginan. Dumating yung mga pagsubok, dumating yung baha, ilang bagyo sa kanyang buhay, nawasak yung bahay. Pero yung Kristiyano na matalino na nakatuntong yung kanyang pananampalataya sa bato, ano pong nangyari? Kahit dumating yung mga bagyo ng buhay, nananatili siya, nakatayo. Kasi bakit? Yung kanyang pananampalataya ay nakatuntong sa bato. Kasi hindi po natin, wala pong exempted sa mga pagsubok ng buhay. Kristiyano ka man o hindi. Ang mahalaga, yung ating pananampalataya ay alam mo kung saan nakatuntong. Kay Kristo ba? Sa siyang batong panulukan o sa buhanginan? Amen po? Kaya tanongin katabi mo, saan ba nakatuntong ang pananampalataya mo? Saan nakatuntong yung faith mo? Kaya konting pagsubok lang, di ba? Konting lang, wala na. Hindi na ako mag-church, hindi mo na ako mag-ano. Yung iba kasi gano'n na naging That is the indication ng kanyang buhay spiritual, baka bata pa sa pananampalataya. Amen po? Okay, next. Yung tinatawag na renewed mind. Napakahalaga rin sa isang mananampalataya na mayroong pagbabago yung kanyang isipan. Get wisdom, but renewed mind. Paano yun? Dito po sa Romans chapter 12 verse 2, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed
by the renewing of your mind, then you will be able to test and prove what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. The second is renewed mind. Alam niyo po, pag ang tayong mga Kristiyano ay hindi nagkaroon ng tinatawag na pagbabago ang ating isipan, ang hirap po nun. Amen? Kasi yung isipan mo, nandito pa rin sa sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon ng salita ng Diyos, huwag ninyong kaibiganin ang mga bagay sa sanlibutan. Sapagkat ang kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Yung mga bagay na mahal mo kaysa sa Panginoon, ayaw ng Panginoon mo. Amen? Kapag ang Panginoon ay may kahati sa iyong puso, ayaw ng Lord yun. So paano tayo maka-escape doon? Paano tayo maka-alis doon sa ganong sitwasyon? By our renewing our mind. Doon po sa Romans 12 verse 2, nakita po natin ang sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Makikita po natin diyan, may tundok. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba yung trending sa mundong ito? Diba? Na ang tao ay sumasabay na lamang. Yun po ay ayaw ng Panginoon. And then sabi diyan, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Bakit? Ano bang gusto ng Panginoon sa ating mga isipan? Diba? Ano yung gusto niya na mangyari sa ating isipan? Dapat, ang gusto ng Panginoon yung ating isipan ay nakatuon sa mga bagay na spiritual. Kasi tandaan natin, kapag tayo pinagpalala spiritually, pagpapalain din tayo sa ating buhay, buhay physical and material. Diba? Pagpapalain din yung ating kinabukasan. Pangako yun ng ating Panginoon eh. Diba? Dun sa Jeremiah 29 verse 11, sabi nun, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you and a future. Kaya lang, dapat magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga isipan. At sabi nun, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kung ano yung gusto ng mundong ito, yun ang ginagawa pa rin ng isang Kristiyano, may problema po ron. No? Hindi talaga nabago yung kanyang isipan. Kasi yung mga bagay sa mundong ito, na pinaumalingan ng tao, ayun ang ayaw ng Panginoon. Then sabi yan, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. So nakasentro sa ating isipan. Amen po? Kasi sabi ng aklat ng Kawikaan, ingatan mo ang iyong isip sapagkat yan ang bukal ng buhay mong tinataglay. Itong isipan natin na ito, pag hindi natin iningatan, hindi ito saturated ng salita ng Diyos, ito ay madidisip ng ng kaaway. No? Madali tayong ma-deceive. No? Pwede tayong manghina. Diba? Bakit? Kasi yung ating isipan po ay hindi nakatuon sa mga bagay patungkol sa kalooban ng Diyos. Baka sabihin natin, parang masyado naman yata napaka-spiritual ni Pastor Ad. No, hindi po. Kasi ang gusto natin, yung ating buhay ay maging balanse. No? Balanseng buhay. Totoo, nandito pa rin tayo sa lupa, pero kinakailangan yung ating spiritual na buhay ay mas angat po doon po sa bagay na dito sa mundong ito. Kung ano yung ating pinapahalagahan.
At isa po nga rin sa spiritual maturity, ang indikasyon po ron, ang isang malagong mananampalataya, sabi ron, he values spiritual things than earthly things. Ang isang malagong mananampalataya, he values spiritual things than earthly things. Simple lang. Saan po? Alam niyo, dito sa mga, ako hindi nga ito masasabing simple, kasi basic ito, pero minsan neglected pa. How's your prayer life? How is your tawag ito? Kumusta yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Diba? Dalawa lang po yan. Kumusta yung pananalangin mo? Kumusta yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Masasabi natin basic pero neglected. Diba? Bakit hindi ka na nananalangin? Pag hindi ka na nananalangin, madali kang mahulog sa tukso. Madali kang mahulog sa pagkakasala. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, anong mangyayari sa'yo? Manghihina ang iyong buhay spiritual. Kaya pag may mga pagsubok sa buhay, down ka agad. Kasi nga, wala empty, di ba? Gutom ang iyong buhay, ang espiritu sa salita ng Diyos. Uhaw ang iyong espiritu sa salita ng Diyos. Kaya minsan hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa araw na ito. Diba? Sa dami ng gagawin mo, sa dami ng iniisip mo. Ang buhay natin ngayon, ganun diba? Ano bang unahin mo? Ano yung gusto mong gawin? Diba? Pero kinakailangan ng guidance ng Panginoon Kaya nasabi diyan, magbago na kayo ng pag-iisip, upang inyong mabatid kung ano ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sa pagbabago ng iyong isip, hinahanap mo talaga kung ano yung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, dapat nakalulubod sa Panginoon. Hindi yung ginagawa mo isang bagay, galit na galit ka naman. Kasi kung mga ito talagang sobrang, diba? Pero gumagawa ka na. Asabdor para sa ito. Mas galit na galit ka naman. Hindi na sa Panginoon. Di mo ba? Kasi ikaw, sa pagbabago mo ng isip, ang gusto mo ay malugod ang Panginoon. Kahit na mayroong mga tinatawag na hindrance, may barrier. Diba? Gusto mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon. Kaya sabi rin ng salita ng Diyos, kung magalit ka, huwag kang magkasat. Di ba rin? Okay po, renewed mind. Sabihin mo sa kalbi mo, renewed mind. Meron ka ba nun? Meron ka ba nun, renewed mind? No? Baka hindi pa rin nababago ang iyong isipan. No? Baka hindi pa rin nababago ang iyong isipan. Kaya yung mga bagay na sa mundong ito, yun pa rin ang pinapahalagaan mo, yun pa rin ang binibigyan mo ng atensyon. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya huwag magtakang isang Kristiyano kapag ang iyong pananampalataya ay tawag ito, ganun-ganon, pawindang-windang. No? At ang isa pa, alam niyo, ang napakahirap pag wala kang kapayapaan sa iyong puso. Bakit? Kasi number 1 naman din, pag ikaw ay, namumuhay sa kasalanan. You will never have peace in your heart. Hindi ka magkaroon din ng kagalakan. Okay? Last po. Yan. Last po. Live wisely. Renewed mind but live wisely. Dapat po isang Kristiyano ay namumuhay na matalino. As I said before, kinakailangan ng isang Kristiyano ay mamuhay na matalino. Hindi yung galing-galing mo sa trabaho. Ang dami namang bigay sa'yo. Galing mo sa trabaho.
Kasi ako pinaniniwala kapag ikaw ay magaling sa trabaho pero ginagabayan ka ng Diyos, magiging pagpapala ka. Pero, siyempre, hindi pa rin maalis, hindi ba maigig sa'yo? Pero hindi lahat. Di ba? Ang mahirap, galing mo sa trabaho, lahat galing sa'yo. May problema nun. Kasi bakit? Hindi ka nagiging pagpapala sa kanila. Hello? Di ba? Iba yun. Pero kung ikaw ay magaling sa trabaho, dahil ikaw ay ginagabayan ng Panginoon, pagpapalain ka. Kaya lang, hinaigit ko sa'yo. Hindi nga lang lahat. Amen po? Hello? Kasi hindi naman po pwedeng lahat pabor sa'yo. No? Pag lahat pabor sa'yo, magtaka ka na. Walang kumontra. Magtaka ka na. Baka yung isa ron, iskirol. Tinitigtigan ka lang. Tapos gagawin ka ng kwento. Ikaw rin po talaga. Hindi mo alam. So, dapat live wisely. Amin po, sabi nga si Satanas ay parang yung umaatungan. Bakit? Tingnan po natin, ba't kinakailangan pong mamuhay tayo ng matalino? Ephesians chapter 5, verse 15. Tingnan po natin, Ephesians chapter 5, verse 15. Okay, para makita po natin kung bakit live wisely. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Mga kapatid, huwag lang tayo, mamuhay tayong matalino. Tignan niyo yung verse. Kaya't ingatan ninyo. Hello? Amen? Hindi lang matalino. Dapat ingatan ninyo na kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Bakit po? Kasi nandito pa rin tayo sa mundong ibabaw. Di lang ikaw dapat na maging matalino, kung hindi, ang sabi diyan, mag-ingat kayo. Kayong lubos kung paano kayo. Ibang sabi na, lumalakad. Mas mapinabago yan. Mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Sabi, lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Ito ba nga ang ginagawa, kalooban ng Diyos? Pag yan ay kalooban ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalahan. Kung ikaw ay namumuhay ng matalino at yan ay kalooban ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng kagalakan at kapayapaan. At ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, we are more than conqueror. Amen? We are more than conqueror. Tayo ay mananagumpay. Because, sabi ron, for it is not by might nor by power, but by my spirit declares the Lord. Alam niyo po, even dun sa ating pong pananalangin, ako po sinasabi ko yun Oo, sinasabi ko kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ko sa ating panalangin. Kasi pinangahawakan ko yun. No? Repeatedly. Kapag ako'y nanalangin, sabi ko, Lord, you did not give me the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-discipline. Kasi gusto mong maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Gusto mong maging magtatagumpay, di ba? Maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Sabihin mo yung salita ng Diyos, even doon sa iyong pananalangin. At alam niyo po, maranasan niyo talaga yung blessing ng Lord. Ako po tested ko yan, lalo po yung 2020. I fasted 3 days without eating food. Dahil meron akong nararamdaman kakaiba. Wala pong kain, tubig na. Prayer and fasting. Kasi kinakain namin. 3 araw po. Nandito ako sa bahay na. Live wisely. Pero sabi nga dyan, sabi po dyan sa talatang yan, kaya ingatan ninyo. Kasi bakit? May mga
nakamasid sa iyo, may mga tumitingin sa iyo. Diba? Na maaring, ano po, akala mo pag sa'yo, pero hindi pala. Diba? Again, sabi ko nga po, kapag tayo po ay namumuhay ng matalino, sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi 100% magbibigay ng pabor sa iyo. Diba? Maaring yung iba kasi bunga ng tubig. At again, sabi ng Panginoon, maging matalino kayo tulad ng ahas. But they make like a dove. Diba? Then sabi diyan, be careful din how you live. Mamuhay, kaya ingatan niyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Kasi yung matalino, yung kanyang pananampalataya ay nasa bato. At ang batong ito walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Kapag dumating yung mga pagsubok at hamon ng buhay, mananatili kang nakatayo. Pero kapag ikaw ay isang mangmang, nakatayo yan, ang iyong pananampalataya ay nasa buhanginan. Pag dumating yung mga pagsubok at bagyo ng buhay, ikaw ay ma-wipe out. So napakahalaga po, live wisely. Tanong yung katalino, matalino ka ba, Kristiyano? Sino pong matalino Kristiyano? Taas ko yung kamay. Ayaw nyo tumakas. Ako matalino Kristiyano ako. Ba't ayaw magtaas? Wise lang. Sino po yung matalino Kristiyano? Sabi ng doon, kung ako ikahihiyanin ko sa harapan. Alam nyo, ang katotohanan ko, lagi po akong nare-remind, sabi ng Panginoon Jesus, if you want to follow me, carry your cross. Kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ko sumunod. It means talagang buhay natin dito sa mundo ay puno ng pakikibaka. Amen. Pero ang isang pagpasalamat natin sa Panginoon, sabi ng Lord, we are more than conquerors. Tayo ay mananagumpay. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, kasi na po, paano tayo maging matalino? Yung Colossians chapter 3 verse 16, sabi po diyan, let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ dwell in you richly. Yung salita ng Diyos ay ano po, manahan sa inyong puso. Amen. Yung ibang salin diyan, I think, parang sa isipan mo ba? Itanim ninyong mabuti sa inyong isipan. Sa ibang salin, ginamit naman puso. But huwag po tayong malito. Kasi bakit interconnected yan eh? Yung puso at isipan, interconnected po yan. Kasi hindi pwedeng maghiwalay yan. Amen po? Hindi pwedeng maghiwalay. Interconnected po. Kasi pag naghiwalay yan, hindi ka makapag-desisyon. Confused ka. Amen po? Makukonfuse ka pag na pinaghiwalay mo yan. Kaya nga sabi ng salita ng Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Sa iba nga po ay salitang puso. But again, interconnected to. Bakit nga ba sa isip? Kasi kinakailangan natin ito i-meditate. Diba? So, pag binemeditate mo, ang salita ng Diyos, ito ay iyong isasagawa. Amen? Ipamumuhay mo, di ba? Ipamumuhay mo yung salita ng Diyos. Habang binubulay-bulay mo, ipamumuhay mo yun. Di ba? Hindi binubulay-bulay mo lang, minememorize mo lang. Tapos, wala na. Wala siyang kapangyarihan sa iyong buhay.
wala yung espiritu ng salita ng Diyos. Amen po? Once na mineditate mo yung salita ng Diyos, lagyan mo ng action. Kaya po sa gabi, na, yung pong verse na yun, I think sa awit yun eh. May, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God. And be pleasing in your sight, O God, my rock and my redeemer. And then, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O God, my rock and my redeemer. Again and again, again and again. Sabihin po natin yun. At akit, samahan mo ng gawa. Amen po. Kasi pag hindi mo sinamahan ng gawa, will also remind us in James chapter 1 verse 22, di ba sabi ron, do not be hearer of the word of God, but be doer of the word. Diba? Otherwise, sabi ko rin, you deceive yourself. Kung hindi natin susundin, pamuhay yung salita ng Diyos, dinadaya natin ang ating sarili. Yun po pinakamasakit. Diba? Yung matuklasan mo na sa sarili ko, Lord, ba't ganito? Lord, ba't ganito? Yan tanong. Diba? O, alam mo yung salita ko. Kaya lang, kung hindi may pamumuhay, hindi ito magkaroon na, ano po, kapangyarihan sa ating buhay. Hindi rin tayo magiging matagumpay. Napakaraming mga salita ng Diyos na talagang po pwede nating panghawakan. Diba? Bulay-bulahin. But the problem is, yung paano mo na ito isasagawa. Paano mo ito i-execute, paano mo ito i-apply sa iyong sarili. Yun ang problema minsan ng mananampalataya. Kaya bakit hindi niya ma-maintain yung kanyang buhay Kristiyano? Sabi hindi nagkulang ang Diyos sa atin, tayo talaga ang nagkukulang. Dalawang bagay nga lang po yan eh. Yung ating prayer life, saka yung ating Bible reading. Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Pag yan hindi natin nagawa, ay makakalungkot po. Talagang magda-die down ang ating buhay bilang mga Christian. Tayo po'y manalangin. Let us bow our heads and let us commune with God. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay po aming amang Diyos na napakahalaga po, Panginoong Diyos, ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoong Diyos, kami po ay mga anak mo at nais mo na ang aming buhay ay maging matagumpay. Nais mo na ang aming buhay, Panginoong Diyos, ay patuloy na maranasan ang iyong kapangyarihan sa panahon ito, Panginoong Diyos, higit sa lahat. Lord, truly your word reminds us that we wrestle not against flesh and blood, but against rulers, principality, the heavenly realms. Panginoon, kami po ay bigyan nyo ng karunungan, ng discerning spirit, Lord, na amin pong malaman, O Diyos, patuloy na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sapagkat, Lord, kapag kami, Panginoong Diyos, ay tunay na sumusunod sa iyong kalooban, kami, Panginoong Diyos, ay hindi matitinag ng mga pagsubok, hindi matitinag, Panginoon, ng mga bagyo ng buhay nito, Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong salita, Panginoong Diyos, ay patuloy namin tinatayuan at pinananampalatayaan. O Diyos, sa umaga po nito, salamat po sa iyong mga salita na aming pong binulay-bulay, pinag-aralan, O Diyos. At Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa puso ng bawat isa. Patuloy ka po, Panginoong Diyos, mangusap sa aming mga puso, Panginoong Diyos. At kaya mo na yung salita, Panginoong Diyos, i-treasure namin ito, Panginoon. Aming itong i-apply, Panginoon, sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Na magdudulot ito, Panginoong Diyos, ng kapayapaan at kagalakan sa aming buhay. Lord, sapagkat ito naman po talagang pinakananais natin sa mundo ito, Panginoon. Lord, gaya po na sinabi, Panginoon Jesus, peace I give you, I do not give you as the world give, my peace I give you. Lord, salamat po sa
iyong mga salita, Panginoong Diyos, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, na patuloy na gumagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong kapatid. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. May I request everyone to please rise and let us worship the Lord our God. As we sing this song, kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoong Jesus, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Madalas tayo pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat because your word reminds us, Lord God. You said, Lord, na mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. At sa pagsamba nila'y inaawitan ka, sa pag-ibig mo'y namumuhay sila.